eto na po ang ating tanong bayong kasi meron siyang mga shoutout notes. Ilan ba to? Kung ilan ang maaabot bago mag 8:30. Okay, sabi dito, si Wendy, sabi niya, nako, Tita L, nakakornihan po talaga ako sa mga uniformed or pare-parehong short naming magkakamag-anak. Nagpaplano na naman po sila ng kulay at design for the coming New Year celebration, reunion. Pero di ko po talaga feel magsuot ng ganon. What to do? Leave me shirtless, go. Leave me shirtless, Wendy. Okay. I guess, since it's parang family reunion or New Year celebration, wala namang masama siguro kung kahit isang araw lang makisama ka, pwede ka namang mag-compromise. Pagkatapos ng picture taking, hubarin mo na yung t-shirt. O hindi ba? Kasi siguro kaya ginagawa rin nila yan ng buong pamilya or ng buong clan, di ba? Iba't ibang families ng pamilya ninyo para ma-identify. Oh, red si pamilya ni Kemerut Barurot. Oh, di ba? Oh, orange naman yung pamilya ni Chinenilin Chuchu. Oh, pamilya mo, Wendy, gold kayo by Spando Ballet. Yung mga ganon, di ba? Baka kasi para nga makita sa picture yung kung ilan kayo sa family, kung sino-sino yung magkaka-close, magkaka-pamilya talaga. Kasi nagba-branch out, 'di ba? Parang family tree kayo. So 'yun, ganon. So Wendy, pagkatapos ng photo op, hubarin mo na lang yung t-shirt, o 'di ba? At saka isipin mo ganito. Kung medyo nakokornihan ka, do it for your parents. Kasi, kapag gano'n ang thinking mo, lalo-lalo na pag naiisip mo na hindi na sila bumabata, hindi ba? I'm sure mag-change yung mind mo. And kapag wala na sila, knock on wood, diba? You'll look back at these pictures and at least kahit papano, may family picture naman kami. Kahit pare-parehas kami ng suot. Na korning-korni ka noon. O, hindi ba? Ganun na lang ang isipin mo. Ano ba naman yung isang araw na kahit korning-korni ka, pagtapos ng photo op, hubarin mo na. O, hindi ba? Yun lang. Next. O, diba? Ay, nako, Wendy. Baka pagawan ka pa ng dalawa. Baka daw kasi pawisan ka. Sabi ni Davy, Dear Tita L, naku yes po. And loud and proud, gay ako, pero the straight-looking kind. Eto na nga, Mia. Crush na crush ko ang bago naming office mate na kasama ko po sa office cubicle namin. Yun nga lang, straight siya, tahimik lang, pero tuwing napapalingon siya sa area ko, kinikilig ako ng malala. Paano ko kaya siya makikilala ng husto without making him feel awkward? What to do, Tita L, happy and gay, Davy? Davy, what to do? Maging normal ka lang sa kanya. Alam ka namang magpanggap ka, di ba? I guess the whole office knows naman that you're loud and proud, gay, but the straight type, hindi ba? Yung hindi maingay na bekbek, hindi ba? So kung ganon, ganon din dapat yung pakikitungo mo sa kanya. Just be yourself, di ba? Makikilala mo siya by being yourself. You don't have to pretend na ibang tao ka. Just be yourself. Be your genuine, natural, happy, gay, straight, looking kind self. Kasi for sure, meron kayong things in common, like baka mahilig kayo parehas sa kape, o baka mahilig kayo parehas na suminghot ng menthol kapag masakit ang ulo nyo, o baka parehas kayong nagbubukas ng kandila kapag nai-stress, o baka parehas kayo ng pinanonood na serye sa online movie, di ba? O kaya pareho pala kayo mahilig sa boys. Ay! Malay mo, kaya pala tumitingin din yung office mate mong cute sa'yo. Oh! O hindi ba? For sure, if you just be yourself, magpakatotoo ka. Sabi nga ng commercial ng soft drinks, kung magpapakatotoo ka lang, for sure, meron kayong something in common that, make your friendship grow. Okay? Huwag mong ipilit. That's number one. Kasi darating din ang araw na magiging closey-closey din kayo, lalo pat iisang hangin lang naman ang hinihinga ninyo dahil magka-cubicle kayo.
Okay, Davey. Next. Dear Tita L, alam ng boyfriend kong magkaiba kami ng political views and belief. Pero ayun, ngawa pa rin siya ng ngawa about his opinions. Sinabihan ko na siya noon na wag namin pag-usapan ng ganitong topic pero push pa rin ang push ang loko. Naku, hinahayaan ko na nga lang po para walang away at diskusyon. Pero malapit na po akong mapuno. Ay, malapit na sa breaking point. Gusto ko na siya talagang patulan. What to do nga ba, Tita L? Girlfriend on political affairs, Bianca. Bianca, just remind him in a nice way. Parang sabihin mo, pwede wag na lang natin pag-usapan yung politika. Kasi alam mo naman, magkahiwalay tayo o magkaiba tayo ng views. Hindi naman sila yung kampo mo o yung kampong kinikilingan ko ang nagpapakain sa ating dalawa. 'Di ba? O nagbibigay sa atin ng pang-date o pang-nood ng sine. Wag na tayo mag-usap tungkol sa politics. Kasi baka mag-away lang tayo. Ayoko mangyari yon. Kasi mas nangingibabaw yung love ko sa'yo kesa sa mga magkaibang political views natin. O, diba? Ganun. Sweet girl lang ang atake. Hindi ba, te? Yan, pagsabihan mo siya, pag talagang hindi pa tumigil, bigyan mo ng isa. Pinabibigay nung kampong sinusuportahan ko yan, makulit ka raw. Charoto, hindi ba? Pagka ganon, i-remind mo lang siya ng i-remind, tama na, baka magkasagutan tayong dalawa, di ba? And also siguro at the end of the day, kahit magkaparehas kayo ng opinion, sikapin yung dalawa, pati siya, 'di ba? Na maging okay naman kayong dalawa. Kasi 'di ba, hindi sana kayo ma-divide just because of your mga beliefs on different political camps, 'di ba? Ang hirap naman 'yan, para kayong Romeo and Juliet. Hindi ba? Okay, sana nakatulong. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Syempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.